John 6:35, sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay." Amen. "Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Amen. Ngunit sinasabi ko sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumampalataya sa akin. No? Kaya, dito po inaamin ng Panginoon, sabi niya, "I am the bread of life." Amen? Ako ang tinapay ng buhay. Ang sinuman, sabi dito, no? Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. Amen? At ang sumampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw. Amen. Kasi nga, siya ang tinapay ng buhay at siya rin ang tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. So, siya yung pagkain natin sa ating kaluluwa. Naniwala po ba kayo? Sa mga oras na to, hindi kanin ang ating kinakain, hindi isda, kundi salita ng Diyos. Pag sabihin natin yung salita ng Diyos ay pagkain po yan sa ating kaluluwa para sa pagbalik ng Panginoon ay makakapasok po tayo sa langit kung mayroon tayo salita ng Diyos. Kaya tayo mayroong gawain na ganito dahil kailangan nating pakakainin ang ating mga kaluluwa at espiritu. Amen. Ito po yung pagkain ng ating kaluluwa para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Dahil ang pagkain ng mga material like kanin sa ating physical na katawan. Tingnan nyo, ang ating physical, pinapakain natin, binubusog natin, nagluluto po tayo ng masarap para talagang maging malakas. Amen. Pero pag bawian tayo, puri usog, no? Pag kunin ang buhay natin, ang ating physical ay ibabaon sa ilalim ng lupa para ito'y mabulok at magiging alikabok uli. Kasi nga, sa alikabok tayo nanggaling. Amen. Pero kahit mamatay man, puri usog lang, no? Kukunin man ang ating buhay, ay ang ating kaluluwa ay nanatiling buhay. Yun ang nakakatakot. Kasi kung hindi tayo maghanda, kung hindi tayo kakain ng salita, ang ating kaluluwa ay tatambog lang doon sa impyerno. Amen? Kaya gustuhin man natin at ayaw, kailangan natin gawin ang ganitong mga gawain para bubusugin natin ang ating mga espiritu at kaluluwa. Amen? So, tandaan natin mga kapatid na si Jesus ang tinapay ng buhay. Everybody say, tinapay ng buhay. At siya ang tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen? Praise God. So, huwag nating kalimutan yan. Sabi nito, "He who believes in me shall never thirst again." So, now let's go. Kasi mahaba ito. John 8:12. Punta tayo. Doon lang, malapit lang po yan. Magkasunod lang po yan. Sa John 8:12, ang sabi ng Bible, okay? Juan 8:12. Amen? Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan." Okay, lakasan natin. "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman." Amen. So dito inaamin ni Jesus na siya rin ang ilaw ng sanlibutan. Siya ang ating liwanag. Amen. At kung tayo ay magkaroon ng liwanag, amen. Paano tayo magkaroon ng liwanag, mga kapatid? Kung magliliwanag tayo, kung talagang totoo na tayong nasa Panginoon, na wala na tayo sa kadiliman. Amen? Ibig sabihin sa kadiliman ay punong-puno ng kasalanan. Amen? Pero sa liwanag, dahil nga gusto na nating ay magniningning din tayo sa liwanag. Amen? Kung tayo susunod sa ating Panginoon, sigurado pong magniningning po tayo sa liwanag. Tayo rin po ang magiging ilaw ng ating tahanan. Amen? Kaya sikapin po natin na makasunod tayo sa ating Panginoong Hesukristo dahil siya ang ating pinaka-ilaw o liwanag. Siya nagbibigay ng kapangyarihan, pag-asa, kagalakan sa atin.
Kaya lagi nating i-welcome ang Panginoon niya sa ating buhay. Amen. Praise God. Amen. John 10:9. Who want? Everybody. Let's read the word. Ready? Go. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamagitan ko'y maligtas. Papasok siya, lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang tupa ay magkaroon. Isama na lang din natin yung 11. Ako ang mabuting pastol. Inialay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Okay. Balikan natin ang verse 9 na sinabi ni Jesus, mga kapatid, ako ang pintuan at ang sino mang pumapasok sa pamagitan ko'y maligtas. Mga kapatid, maliwanag po na sinabi ng Biblia na si Jesus ang pintuan patungo sa langit. Kaya marami pong mga salita dito na inaamin ng ating Panginoon na siya ang totoong pintuan natin. For example, itong bahay na to may pintuan. Itong pintuan na to, kunwari si Jesus Christ ito. Amen? So, sa loob yung langit, hindi tayo makakapasok sa loob kung hindi tayo dadaan sa ating Panginoon. Kung hindi tayo sasamba sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Kung hindi natin i-acknowledge na siya ay totoo at tunay na Diyos, ay hindi po tayo maligtas. Amen? Kasi isa pong malaking kasalanan ang hindi pagsampalataya sa ating Panginoon na siya ay Diyos. Amen? Kung wala kang believe sa ating Panginoong Hesukristo na siya ay Diyos, yan po ay malaking kasalanan. Amen? Kasi napakarami pong mga bersikulo sa Biblia na nagpapatunay po na si Jesus talaga ang tunay na Diyos. Amen? Siya ang pintuan patungo sa langit. Ang sabi dito, na sinuman, no? Ang sinumang pumasok sa pamagitan ko'y maligtas. Kung tayo po ay papasok kay Jesus, kung tayo po ay lalapit sa ating Panginoong Jesus, kung atin siyang papasukin sa ating mga puso at sa buong isip natin, sigurado tayo ay maligtas. Amen? Dahil napaka-importante po, mga kapatid, ang ating taos-puso na pananalig o pananampalataya sa atin. Kaya mga kapatid, kailangan po lakasan natin ang ating pananalig. No? Pag naramdaman mo na feeling mo ng lambot ka na, umiyak ka sa Diyos. I-welcome mo ang Holy Spirit ng ating Panginoon. Amen? Kausapin mo siya lagi. I-welcome mo siya sa iyong buhay. Lord, i-welcome mo siya. Lord, wini-welcome ka namin. Inibitahan kita, Lord, na pumasok ka sa aking puso at isip. Lord, at saka punuin mo ako ng kapangyarihan mo, Lord, para mapaglabanan ko anong malumapit tayo ng husto sa ating Panginoon. Amen? Sinabi rin niya sa verse 11 ng John 10, ako ang mabuting pastol. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. So He is the great shepherd. Jesus Christ is our great shepherd. Siya ang pastol. Siya ang dakilang pastor. Amen? Kami, mga assistant lang. Siya talaga ang dakila na pastor. Amen? Sabi niya dito, ang mabuting pastol ay inaalay ang kanyang buhay tupa. Amen? So, praise God, mga kapatid, na ang ating Panginoong Hesukristo ay ang dakilang pastol na po siya sa atin. Kasi pag nag-submit tayo sa Diyos, pag nagpakumbaba tayo sa Diyos, mga kapatid, nahahabag po siya sa atin. Amen? Pag sabi niya, oh, talaga ang anak ko talagang gustong-gusto na niya akong makilala, gustong-gusto na niya akong makasama, makapiling lagi. Kaya ngayon, bubuksan ko na ang pintuan ng langit para ibuhos ko ang maraming mga pagpapala at kaligtasan. Amen? Anong kailangan natin sa Panginoon? Una,
kaligtasan. Pangalawa, pagpapala, yung mga araw-araw na pang-araw-araw nating kinakain, ginagamit, at proteksyon. Amen. Kaya dahil tayo ang magpakumbaba tayo sa Diyos. Amen? Kailangan po na kahit busy tayo, ay talagang iwanan muna natin yung kabisihan natin. At unahin talaga natin ang palang kasi natin na ang Diyos ang great supplier natin. Amen? Siya ang tagabigay at sa Kanya nang gagaling mga kapatid ang lahat ng ating mga pangangailangan. Amen? Kaya tayo po, no choice po tayo. Kailangan sumunod po tayo sa Panginoon. Amen? Dahil napakaganda po. Number 1 talaga ang kaligtasan. Super, very important po ang ating kaligtasan mga kapatid. Kailangan na trabahuin natin ang ating kaligtasan. Amen? Kailangan natin itong tatrabahuin. We need to work out for our salvation. Because ang sabi, a faith without action is dead. Naniwala ba kayo? Nanampalataya ka nga, pero wala kang ginagawa. Hindi ka dumalo sa gawain ng Panginoon. Anong tawag doon? It is a dead faith. No? Sabihin ni Lord, mga sinungaling kayo kasi sabi niyo, mahal niyo ako, pero hindi naman kayo dumalo sa gawain ko. Amen? So yung totoo nating pagpakumbaba at pagmamahal sa Diyos ay makikita ko sa ating pagsunod o sa ating paghakbang papunta sa Kanyang gawain. Amen? Para makinig tayo ng salita ng Diyos. Amen? Kasi kung wala tayong mapakinggan tungkol kay God, wala rin. Wala. Walang improvement ang ating faith. Amen? Kailangan mag-improve tayo mga kapatid. Amen? Kailangan mag-grow tayo. Kasi yung pagdalo natin dito, nagpapadilig tayo. Kung tanim pa tayo, kailangan nating madiligan po tayo ng tubig, fertilizer, para tumubo. So, ang ating tubig, tayong tao, tayong may kaluluwa, ang tubig natin at fertilizer ay salita ng Diyos at prayer. Amen? Kasi sa pamagitan ng prayer, nakakausap mo ang Diyos. Amen? At sa pamagitan na nagbasa tayo ng Biblia, siya naman ang nangusap sa atin. Amen? Kaya hindi pwedeng iwanan natin ang gawain ng Diyos. Amen? Hindi pwedeng natalikuran natin ang Biblia at prayer. Hindi pwedeng hindi tayo mag-pray. Kaya gusto kong mag-pray kasi gusto ko laging nakakausap ang Diyos. Amen? At alam ko nakikinig siya mga kapatid. Pag taos puso tayong nakipag-usap sa Kanya. Amen? Praise God. Kaya ang Diyos talagang doon siya mahabag sa atin pag alam niyang nag-effort talaga tayo, nagpapagal tayo sa ating paglapit sa Kanya. Amen. So tandaan natin ha, pag nagpipray, siya ang ating kausap. Amen. Pag nagbasa tayo ng Biblia, siya ang nangusap sa atin. Kaya kung gusto natin na laging very close tayo sa ating Panginoon, na madikit tayo at we have a close relation to God, kailangan po lagi-lagi nating gawin. Kaya huwag kayo maboard. Halos araw-araw na yata si Pastora nangangaral. Huwag kayong maboard kasi ito po yung excitement ng Lord sa atin. Excited po siya na nakikinig sa atin. Amen? Excited po ang Panginoon na nanonood sa ating mga ginagawa na tayo ay nag-aaral ng Kanyang salita. Amen? Praise God. So dito na tayo. John 11:25. Juan 11:25. Yan. John 11:25. Sinabi sa kanya ni Jesus, Amen. Ako, Redigo. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumampalataya sa akin, kahit mamamatay, ay muling mabuhay. Dugtong na lang natin ang 26. At sino mang nabubuhay at sumampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Sumagot siya, Opo, Panginoon, naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasang darating sa sanlibutan. Amen. So, totoo talaga na si Jesus ay darating muli sa sanlibutan para tayo ay husgahan. Amen? At kailangan paniwalaan natin na siya ang
Kristo o ang Mesayas na dakilang tagapagligtas ng ating buhay at kaluluwa. At kailangan din na manalig tayo na si Jesus ay totoo at tunay na Diyos. Kailangan lagi natin kasi pag alam natin na totoong Diyos ang sinamba natin, talagang matanggap natin ang kanyang kapangyarihan. Amen? Kailangan tanggalin natin yung mga pag-alinlangan natin kasi yan ang barriers o yan ang hadlang na hindi natin matanggap ang kapangyarihan ng Panginoon. Tanggalin mo ang mga pag-alinlangan mo, kapatid, kasi naibigay ko na sa inyo ang halos lahat ng verses, lalo na doon sa mga huwag pagsamba ng Diyos-Diyosan. Kung yun talaga ay pinaniwalaan mong salita ng Diyos, yun talaga ay totoo yun, na kung patuloy ka pang sasamba sa mga Diyos-Diyosan, ang bagsak mo ay sa impyerno. Kaya, plus paniwalaan mo rin na ang Panginoon ang pinakatotoo at tunay na Diyos. Dahil gusto natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Huwag na tayong mag-alinlangan pa dahil ang kanya mga salita ay maliwanag na ating nabasa. Amen? Praise God. Agree ba kayo? Amen. Amen. Okay, John 14:6. Tuloy-tuloy na to sa book of John. Dito ang great I am, inaamin ni Lord na He is the great I am. Kaya nasa book of John, lahat ng ating nababasa. So, John 14:6, mga kapatid, basahin natin ang salita ng Diyos. Ang sabi niya dito, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala rin ninyo ang aking Ama, mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. You see, sinabi niya na ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makapunta sa Ama, kundi sa pamagitan ni Jesus Christ. At sabi niya dito na, kung ako'y kilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya. Sinabi ni Jesus nga mula ngayon ay kilala na ninyo ang Ama. Sino ang siya? Ang tinutukoy ay Ama. At inyo nang nakita. Dito pa lang, maunawaan mo na si Jesus, inamin niya na siya ang Diyos na Ama. Amen? Kasi yun ang nakita At yun ang nakausap. No? Kaya mga kapatid, napakaganda po talaga at ito'y ating paniwalaan. Tanggalin niyo po ang mga pag-alinlangan ninyo. Kailangan talaga naka-straightforward kayo sa inyong pananalig. Na talaga, Lord, hindi ako nagkamali. Biblia na itong nagsasabi, bakit pa ako mag-alinlangan? Amen? Dahil po, ang doubt po ay kay Satanas po yan. Amen? Kung kayo ay mayroon pang mga pagdududa yan, tanggalin niyo po yan dahil kasalanan po yan. Amen? Nababasa niyo naman sa Bible ang mga katotohanan ng salita na sinabi ko na si Jesus nga talaga ang tunay na Diyos. Amen? At bawal yung mga santo-santo, Diyos-Diyosan, dahil yun ang magpapahamak sa atin sa impyerno. Kaya paparusahan ni Lord ang lahat ng mga sumasamba ng Diyos-Diyosan. Kaya alam ko na nasa tama ang aking pananampalataya. At dahil naramdaman ko with my inner man na nasa tama ako dahil talagang si Jesus Christ ang totoong Diyos, kaya itinuro ko siya sa inyo para kayo rin naman ay mararanasan po ninyo ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? Praise God. So, dadako po tayo sa John 15:5. Tuloy-tuloy lang po tayo sa John 1:15:5. Nandiyan na ba? Andiyan lang po, page 139. Basahin natin ang Biblia sa verse 5. Ang sabi dito, ako ang puno ng ubas, at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen? Dito po mga kapatid ay inamin ng ating Panginoon na siya ang puno ng ubas. Siya ang puno natin. Amen? Pagsabihin puno, kung kahoy,
Kung kahoy, mag-example ako ng isang mangga, puno ng mangga. Doon sa baba, sa puno ay si Jesus Christ, siya po yon. Tayo po yung mga sanga at mga dahon, bunga, tayo yon. Amen? Tayo ang mga sanga ng ating Panginoon. No? Kaya, kung hiwalay ka sa puno, siyempre mapuputol ka, di ba? Kung hiwalay ka sa puno, mabuhay ka, mamatay ka. Amen. Kailangan nakakapit kasi may connection po ang sanga sa puno. Kung ang sanga ng punong kahoy ay nakakonect lagi sa puno, siya ay nanatiling buhay. Amen. Gayon din naman tayo. Si Jesus ang ating puno at tayo ang sanga. Amen. Kung tayo mananatili sa paglilingkod kay Jesus Christ, ay mananatili tayong may kaligtasan at buhay. Amen.